crisis in many generations. In fact, may mga nagsasabi pa nga, Admar, na itong krisis na ngayon ay mas worse pa ito dun sa 5 oil price shocks na narasan ng mundo nung nakaraang 50 years. And yet we have a president who went to New York on a jet plane consuming a lot of jet fuel na kung saan na ngayon ang mahal na ng gasolina. Baka naman po pwede, Mr. President, imbis na nagpunta po kayo, nag-zoom na lang kayo. Kasi di ba ang pinag-usapan nila doon, sa women's rights, no? To push to have our country as part of the UN Security Council, which is, by the way, I think it's irrelevant because the United Nations has become irrelevant already. So the question is that, why did Marcos still went there? Hindi ba? So, kung pag-Admar, kung ang gobyerno natin, it's about setting examples. Leadership by example, ika nga, and Marcos Jr. failed miserably in being a leader by example. Tingnan niyo lang si FPRRD. Maalala niyo mga kababayan, nung dating Pangulong Duterte, nagpunta ng Russia, kausap si Vladimir Putin. And then nangyari yung krisis sa Marawi. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Bumalik, kinancel yung biyahe. Kalagitnaan nung kanyang pagbisita sa Russia, bumalik ng Pilipinas. And yet we have a president right now who's in the United Nations, consuming a lot of jet fuel, na napakamahal na ng jet fuel ngayon because of the crisis. Bad or poor leadership by example yan, mga kababayan. Isa sa mga pinaka-glaring actually, Admar, no? We are in the midst of the worst oil price shock, no, in recent memory. This is one of the worst, if not possibly worse, no? May mga nakita nga akong ulat na talagang matindi itong oil price shock na nararamdaman natin sa kasalukuyan. And yet we have a president that prior to living on a jet plane, ika nga, no, and consuming a lot of aviation fuel, and yet nag-party-party pa muna. Sir Michael Batu, isa pong ekonomista. Doc, good morning po. Muli si Jade po ito at Admar, makakasama po ninyo. Magandang umaga sa inyo dyan, Admar at Jade, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Doc, yung huling panayam natin sa inyo ay pinag-uusapan natin yung utang, nasa 17 plus pa yun, no? Trillion pesos yung pinag-uusapan natin ngayon. Umabot na po ito sa 18.13 trillion pesos ang utang ng ating gobyerno. Gaano ho ba ito kalaki kung ikukumpara mo, Doc, sa mga nakalipas na administrasyon? Ay, ito na ang pinakamataas, no, Jade, kasi kung titingnan natin yung ating debt to GDP ratio, no, nasa 63%, mataas ito, at yung level mismo ay pinakamataas po ito, no, sa lahat. At itong pag-utang ng ating bansa, no, ito ay nakababahala, Jade, kasi hindi nararamdaman ng tao yung mga inutang, no? Kasi syempre kapag ka nangutang, kailangan yan ay mapunta yan in terms of government services, no? Mapupunta yan sa maayos na serbisyo, magandang infrastruktura, maayos na pamamahala, and yet hindi yan ang nakikita ng tao. Kaya malaking problema ito, no? Kasi utang tayo ng utang as if para pa rin tayong nasa pandemic. Wala na nga tayong pandemic, Jade. At kung meron mang krisis sa ngayon, itong nangyayari sa gitnang silangan, ano? But I don't think na hindi kinakailangan mangutang ng ganyang kalaki to finance programs para makatulong sa pag-alleviate nitong oil price crisis na nararamdaman natin sa ngayon, ano? Pero itong pangungutang talaga nakababahala, and then we hear news, Jade, na may matindi ang graft and corruption, no? In fact, ang graft and corruption pinakamatindi sa panahon ni Marcos Jr., no, sa lahat, at nahinigitan pa niya yung kanyang tatay, no, in terms of sa graft and corruption. So kaya hindi ko masisi ang tao, Jade, na sabihin na parang itong mga inuutang natin parang baliwala lang kasi hindi nila nararamdaman, no, ang presyo ng bilihin mataas pa rin, no, yung mga ospital malaki pa rin ang gastos ng ating mga kababayan sa pagpapagamot na dapat yan ay mga libre na yan. Malaki pa rin ang ginagastos nila para mabuhay, yung cost of living na tinatawag natin. Mahirap pa rin ang buhay, ika nga. And yet, makikita natin yung mga politicians dyan sa Pilipinas, no, maraming mga gagarang sasakyan, pupunta sa abroad, no, mararang yung pamumuhay. And yet, ang nangyayari, utang lang ng utang yung gobyerno without the public really feeling yung pinapuntahan ng inutang. Opo. So, and not only to mention, Jade, na dapat kasi pag nangutang, lumalago yung ekonomiya. Pataas ng pataas yung pangungutang natin, and yet yung growth natin
hindi natin na-achieve yung target. So kagaya nung nakaraang quarter, 3% lang inilago ng ekonomiya, isa na punta yung inutang ng bansa. Hindi ba? So kung talagang maayos ang pamamahala at yung pagmamanage ng salapi, ng pera, yung inutang na yan, dapat nag-translate yan into economic growth. At yan ay hindi nakikita natin sa ngayon. So totoo lang, ang dapat na ginagawa ng gobyerno ngayon, hindi magdagdag ng utang, kundi dapat ang ginagawa ng gobyerno ay magbawas ng pangungutang. Yan ang dapat na ginagawa nila sa ngayon, Jade. Oo, kumbaga, Doc, ang dating po sa inyo, hindi malinaw kung saan o kung ano yung pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pangungutang natin. Lalo't simula pa lamang ng taong 2026, ganito na ang utang ng gobyerno. Well, in terms of economic outcomes, hindi malinaw kung saan napupunta. However, in terms of sa pamumuhay ng ating mga namumuno, yung mga mararanging pamumuhay, makikita natin na pupunta sa graft and corruption, Jade. So in terms of economic outcomes, hindi malinaw. Pero in terms of graft and corruption outcomes, it's very clear kung saan napupunta yung inutang na yan. Just imagine, the country is borrowing so much and yet the Filipino people are not feeling the effects ng inutang. Kasi halimbawa, kung nangutang ka, Jay, dapat na itapos na sa ngayon yung mga subway na yan, natapos na yung mga pinapagawang North-South Commuter Railway, dapat natapos na yung mga pag-i-improve ng mga paliparan, dapat natapos na yung mga project na yan sa mga daungan, sa mga kalsada, pabahay, etc. Utang ng utang ang gobyerno, eh hindi nararamdaman ng tao. Mga kababayan, do you remember nung nangampanya si Marcos Jr., sinasabi niya na magtatayo sila ng pabahay, na 1 milyong pabahay kada taon. Nasa ikaapat na taon na, going 5 years na si Marcos Jr., malapit nang matapos yung termino. Nasaan na yung more than 4 million na dapat na naitayo yung pabahay? Utang ang gobyerno and yet hindi nararamdaman ng tao. Yun yung pinakahalimbawa na lang dyan, yung sa pabahay. Kung talagang seryoso ang gobyerno in terms of addressing issues, dapat yung inutang na yan, napunta yan into things, in terms of projects na nararamdaman ng tao and yet hindi po yan ang nangyayari, mga kababayan. Nakakalungkot po. Opo. Automatic ho ba? Ganoon kaagad ang magiging reasoning na dahil po sa tensyon sa Middle East, kaya umabot ng ganito kataas yung utang natin? Well, not necessarily. However, merong epekto yan. Kasi halimbawa, Jade, itong mga nagdaang linggo ay talagang lumalakas ang dollar, lumalakas ang US dollar, and ang ginto tumataas ng value. So ibig sabihin, yung mga may hawak ng foreign currency, yung mga may hawak ng dollars halimbawa, instead of dadalhin nila dyan sa Pilipinas yung dollars, hindi nila dadalhin dyan. Dadalhin nila yan sa US o ibibili nila ng ginto. So ibig sabihin, umuunti ang supply ng US dollar sa pangdaigdigang pamilihan. Kaya nangyayari is lumalakas ang US, humihina ngayon yung mga ibang currency kabilang ng Pilipinas. So hindi malabo na kapag ka nagtuloy-tuloy pa itong digmaan sa Middle East, ay malalagpasan na yung 60 pesos to $1 na threshold. Kahapon, kung di ako nagkakamali, Jade, it was 59.5, which is the weakest in history. So kung magtutuloy-tuloy pa yung digmaan, ay tataas yan, hihina pa lalo, tataas lalo yung palit. Now, anong epekto nito sa utang? Tandaan natin that around 30 to 35% of our total sovereign debt is denominated in foreign currency. Yan yung tinatawag natin external loans, external na mga inutang natin. And that is usually denominated in US dollars. So ibig sabihin, kapag ka naghumihina ang piso at lumalakas ang US dollar, nai-inflate ngayon yung itong utang panlabas natin. Kahit na hindi ka nagdagdag ng utang, at dahil humina yung currency mo, mas lalaki ngayon yung babayaran mo dahil humihina yung currency mo. So ibig sabihin, may epekto yan. Ikalawa, dahil dun sa crisis na yan, mangungutang na naman ang gobyerno kasi they'll have to finance itong mga pantawid pampasada, itong mga pantawid pamilya, yung mga ayuda, yung mga targeted cash subsidies. They will still have to borrow some more to finance these programs. So definitely, magkakaroon din yan ng epekto dun sa level mismo ng inutang natin. Pero meron din epekto syempre dun sa nabanggit ko kanina na paghina ng piso. Binanggit po ng Bureau of the Treasury, Doc, na may kinalaman daw ito sa front-loaded borrowings. Ano ho bang ibig sabihin po nito at bakit ito ginagawa ng So yung pamahalaan? front-loaded borrowings kasi, kag-umpisa ng taon, dun
pumapasok itong mga inutang. So, pagdating mo ng mga Marso, pagdating ng Abril, medyo humihina yung pagpasok ng pangungutang. So, yan yung sinasabing front loading, no? Pero hindi talaga yan ang pinaka main reason eh. Ang main reason dyan is kahit may front loading ka pa rin ng utang, malaki pa rin yung inutang mo compared ditong panahon na to doon sa nakaraang taon. Kasi noong nakaraang taon, nagkaroon din ng front loading eh. Every year naman yan may front loading. Pero ang tinitingnan natin dito, kung gaano kalaki yung in-increase kada taon nung panahon na yun. At kung titingnan ninyo, mas malaki ngayon kaysa nung nakaraan. So, ibig sabihin, even if the front loading is there, talagang malaki pa rin yung inuutang ng ating bansa at tuloy-tuloy taon-taon nadadagdagan yung inuutang natin. So, yes, may role dyan ang front loading kasi yung timing, yung tempo nung pagdating ng pangungutang. Pero ang pinakamalaking factor dito pa rin in terms of sa utang natin is talagang tumataas yung pangungutang natin. Hindi dahil sa front loading, it's because talagang lumalaki yung inuutang. Opo. Ang tanong, paano natin mababayaran? Meron ho ba tayong sapat na resources o sources para ito'y maibsan naman yung laki ng utang natin, Doc? Sa ngayon, wala. Jade, alam mo kung bakit wala? Kung titingnan nyo yung growth ng ating ekonomiya nasa 3%. Ang pangungutang natin nasa mahigit 3%. So, ibig sabihin, kung mas mataas yung antas ng iyong pangungutang kaysa sa paglago ng iyong ekonomiya, just do the math, mga kababayan. In a matter of decades, makikita natin kung magtutuloy-tuloy ito, yung ating debt to GDP ratio ay magiging mas mahigit sa laki ng ating ekonomiya at hindi maganda yon. Sa Japan, kaya nila yan. Mahigit 100% yung debt to GDP ratio nila kesa sa laki ng kanilang ekonomiya. Mayamang bansa ang Japan. At most of yung kanilang utang is held in yen. Hindi po dollar. May mga dollar pero most of their utang is held in yen. In other words, umuutang sila sa kanilang sariling bayan, sa mga kababayan nila. Pero sa kaso ng Pilipinas, hindi po ganyan. Ang ating utang nasa 30-35% yan, nasa foreign currency. Meron ding mga loans galing sa mga private sector. Iba yung composition ng utang natin. Kaya kapag ito'y nagtuloy-tuloy, Jade, unsustainable ito. No? Kumbaga, hindi ito maganda over the long term para sa isang fragile na ekonomiya kagaya ng Pilipinas. Kasi tinan mo konting sigarot lang sa Middle East, ang laki na kaagad ng epekto sa atin. Konting amoy lang ng korupsyon, malaki na kaagad ng epekto sa ekonomiya. May dumaang isang bagyo, ang laki kaagad ng ibinababa ng ating gross domestic product. So, yung ating ekonomiya is very fragile. At dadagdagan pa natin ngayon itong sobrang pangungutang, abay talagang mapupunta ang ating ekonomiya sa kangkungan kapag nagkaganyan, Jay. May possibility ba, Doc, na tumaas din po yung buwis? O talagang utang-utang lang tayo para maibsan at mabayaran itong mga kasalukuyang utang natin? Well, alam mo kasi, ito yung isa sa mga huling dapat na ginagawa ng gobyerno para magbayad ng utang, which is to increase taxes. Hindi dapat ganito ang polisiya. Ang polisiya is number one, talagang direkta, bawasan yung pangungutang. Ikalawa is ipalaguin ang ekonomiya. Kasi kapag lumalago ang ekonomiya, Jade, is lumalaki yung tinatawag nating tax base. At kapag lumaki po ang tax base, ibig sabihin, mas dumaraming transaction sa ekonomiya, mas yumayaman ng mga tao, no? Mas lumalagong ekonomiya, lumalaki yung buwis na nalilikom ng gobyerno. At kapag lumalaki po yung buwis, ibig sabihin, mas marami silang yung pambayad dun sa mga inutang. Now, yung paglago po ng buwis na nakukolekta nila, hindi ibig sabihin na nagdagdag sila ng buwis o nagtaas sila ng tax rate. Hindi po ganun yun. Galing lang po yun, simple lang sa paglago ng ekonomiya. So, ang susi dito, para mabayaran yung pangungutang na hindi ka magtataas ng buwis, is palaguin mo yung ekonomiya. Pero nakikita natin sa ngayon, hindi ganyan na nangyayari. Buutang tayo ng umuutang and yet the economy is not growing to where it should be. So, kumbaga, kung titingnan natin, may problema sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. There's something wrong, in terms of how the economy is being run, because in terms of growth, it's not where we should be. We should be right now in upwards of 6%.
Hindi natin kayang sabayan ng Vietnam sa ngayon. Vietnam talaga is really growing at 8%. However, hindi tayo dapat nasa 3%. We should be somewhere between 6 to 6.5% currently, and yet we're not there. We're way down. We're at 3%. At kung 3% lang yung inilalago ng ekonomiya mo per quarter, ay malabong mabayaran, no, itong mga pangungutang na to. Baka mangyari sa atin, Jade, yung nangyari sa Sri Lanka, no, that there came a point na hindi na nila nabayaran yung kanilang mga external obligations. Kaya nangyari is nag-default sila. Hindi maganda yan. Isa rin sa dapat nabantayan natin mga kababayan, yung mga credit rating agencies, yung mga Moody's, no, abangan yan kasi kung ano yung rating nila sa ating bansa, doon reflection po yan, no, in terms of how lenders see how the economy is being managed. Opo, gustuhin ba natin, Doc, bago ko ipasa kay partner Admar, gustuhin ba natin na ayaw na nating maghatid ng takot o pangamba sa ating mga kababayan dahil sa utang nga nating napakataas. Pero sa realidad, ang antas ba, ano bang terminong ginagamit ninyo pag ganitong antas na yung utang ng gobyerno? Nasa danger level na ba? Delikado na ba ito? Papunta na tayo doon. No? Hindi man tayo sa nananakot, Jade, no? Kasi unang-una, itong mga issue na ito is kaya naman itong masolusyonan kung maayos lang yung pamamahala at maayos yung papatakbo ng bansa. No? Masusolusyonan naman yan. Yan hindi naman po tayo nananakot kasi yan po may facts naman yan. Ano? Makikita niyo po sa datos at alam naman sa kasaysayan kung ano yung mga nangyayari. Kaya sinasabi natin ito sa ating mga kababayan so that they know kung ano yung posibleng mangyari. Kapag masyado po kasing malaki ang inuutang ng isang bansa, ang nangyayari niyan is kung hindi talaga maganda yung pagpapatakbo, no, mag-i-increase sila ng buwis. No? Ang nangyayari yan sa mga ibang bansa, kagaya dito sa Canada, sa ibang bansa, pag masyadong malaki yung utang, kulang yung budget ng gobyerno, tinataasan nila yung buwis. Sa kaso ng Pilipinas, maraming mahihirap. So raising taxes is not really a good option. Ang kinakailangan po talaga is mapalago yung ekonomiya. No? So ako naman po optimistic kasi itong sina Marcos Jr., di naman po sila magtatagal pa. No? Hanggang 2028 na lang sila. Hopefully, pagdating ng 2028, magising, no? Ang ating mga kababayan at makapagluklok sila ng leader na kung saan na may political will para maisaayos muli ang ating ekonomiya. Kasi for the last 4 years, no, nakita natin ang ekonomiya natin pabagsak na ng pabagsak. And ngayon talagang napatunayan na talagang humina na ang pundasyon ng ating ekonomiya dahil dito sa krisis sa gitnang silangan, no, na-expose kung gaano kahina na yung fundamentals natin. In 2022, the economy was quite strong. No? Nung iniwan ni Pangulong Duterte ang ekonomiya kay Marcos Jr., it was in a very good shape and in a very good position. Now nakita natin, based dito sa krisis na nangyayari nito, how weak and vulnerable we are. So hopefully pagdating ng 2028, makapagluklok ulit tayo ng leader na may political will na para maisaayos, no, yung ating ekonomiya, mabawasan ng pangungutang, maisaayos ang pag-generate ng revenue ng gobyerno, pagsasaayos ng paggastos ng gobyerno, at pinaka-importante is mapalago muli ang ating ekonomiya, Jay. Opo, Doc, magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Ang gobyerno ay andyan para mapagaan ang pamumuhay ng ating mga kababayan at di rin lingid sa ating kaalaman na kapag itong utang natin, ngayon nasa 18.17 trillion pesos na ata itong atin pong utang, automatic, bawat Pilipino rin po magbabayad din po niyan, no? Mula sa iba't ibang mga sources, pangangalap po ng mga taxes po. Ngayon po na nangangailangan ang ating mga kababayan ng tulong mula sa gobyerno dahil sa mabigat na pinapasan dahil nga sa pagtaas ng presyo ng atin pong langis, napapanahon na rin po ba na at least man lang mapagbigyan sila sa pamamagitan nitong pagbabawas sa excise tax? Meron pong pahayag ang Department of Finance sa isang pagdinig sa Kamara kahapon ata ito, 136 billion pesos ang mawawala raw sa kita ng gobyerno at hindi mananakaw dahil kung tatanggalin yung excise tax po. Pero ito'y pag nag-umpisa mula Mayo hanggang Disyembre taong kasalukuyan. Ano pong masasabi niyo po rito, Doc? Well, I'm all for it. No, I'm all for the suspension
of the fuel excise tax. Bakit? Kasi unang-una, ang problema kasi dito sa fuel excise tax na yan, nakaka-cause ito ng inflation, Admar. Nakakapag-cause ito sa unnecessarily sa pagmahal ng mga iba't ibang mga produkto. Kagaya lalo-lalo na sa pagkain. Just imagine kung mawala yung excise tax on fuel. Asahan nyo na hindi lang magmumura direkta ang pamasahe o ang pagbili ng gasolina. Direct effects, nandyan na yan. Pero may indirect effects yan sa mga iba't ibang mga produkto, Admar. So asahan ninyo na magkakaroon kagad ng relief. Now, the question becomes, saan nyo ngayon kukunin yung 136 billion? Well, maraming mayaman sa Pilipinas. Bakit hindi natin taasan a little bit, no, yung buwis na binabayaran ng mga may kaya? No, hindi necessarily the middle class. Pinag-uusapan natin yung mga oligarchs, no, yung mga super yaman nating mga kababayan. Why not they give a little bit more? No? Yun lang naman po, no? Kumbaga, sa mga panahon ngayon, ang talagang nadadali dito, Admar, is yung mga mahihirap. Yung mga kababayan natin na nagpo-commute, yung mga kababayan natin na minimum wage, no? Yung mga kababayan natin na mga kontraktual, yung mga maliliit talaga ang sahod kasi sila ang maapektuhan nito. No? Bagamat sabihin natin wala naman silang sasakyan, pero nagpo-commute sila kasi mangyayari maapektuhan niya ng pamasahe, Admar, no? So, kumbaga, 136 billion ang mawawala sa nanakawin. Alam naman natin, nananakaw lang yung pera, nakita natin. So, pero kung ang concern nila is how to replace that, well, there could be other ways, other creative ways of actually financing a potential revenue loss as a result of the suspension of the excise tax, no? Hindi lang yon, Admar, maidagdag ko rin pala bago ko ito makalimutan. Ito importante rin ito eh. Diba sinasabi ng gobyerno is magbawas tayo, no, ng pagkonsumo ng gasolina. Diba nga ngayon ang Admar, ang nangyari is from 5 days, ang mga LGUs naging 4 days na lang. No? Nanonood nga ako sa mga LGU, nagpo-post sila sa Facebook, nakita ko, from 5 naging 4 days na lang, Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m., which is fine, okay lang yon. Pero kung titingnan mo, si Marcos Jr. mismo, nagpunta ko rin ng New York. And gano'ng karaming jet fuel ang nakonsumo ni Marcos Jr. doon sa kanyang pagbiyahe papuntang New York. Just imagine, nagpunta sila ng New York in the middle of the worst fuel crisis in many generations. In fact, may mga nagsasabi pa nga, Admar, na itong crisis na ngayon ay mas worse pa ito dun sa 5 oil price shocks na narasan ng mundo nung nakaraang 50 years. And yet we have a president who went to New York on a jet plane consuming a lot of jet fuel na kung saan na ngayon ang mahal na ng gasolina. Baka naman po pwede, Mr. President, imbis na nagpunta po kayo, nag-zoom na lang kayo. Kasi di ba ang pinag-usapan nila doon, di ba, sa women's rights, no? To push to have our country as part of the UN Security Council, which is, by the way, I think it's irrelevant because the United Nations has become irrelevant already. So the question is that, why did Marcos still went there? Hindi ba? So, kumbaga, Admar, kung ang gobyerno natin, it's about setting examples. Leadership by example, ika nga, and Marcos Jr. failed miserably in being a leader by example. Tingnan niyo lang si FPRRD. Maalala niyo mga kababayan, nung dating Pangulong Duterte, nagpunta ng Russia, kausap si Vladimir Putin. And then nangyari yung krisis sa Marawi. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Bumalik, kinancel yung biyahe. Kalagitnaan nung kanyang pagbisita sa Russia, bumalik ng Pilipinas. And yet we have a president right now who's in the United Nations consuming a lot of jet fuel. Napakamahal na ng jet fuel ngayon because of the crisis. Bad or poor leadership by example yan, mga kababayan. Opo, sinasabi nga po dito, kasi napag-uusapan, na kung mawawala itong excise tax, at least 6 pesos daw po ang mababawa sa kada litro ng diesel, 10 pesos naman sa unleaded, liquefied petroleum gas, at iba pang mga produktong petrolyo, tapos may 12% pa na VAT, no? So ang next ko po na tanong,
kung hindi po, kasi parang ito yung sinasabi nila na ito yung mawawala sa atin for 2026 pag mag-umpisa, at maaari pang tumaas kung mas early pa yung pag-umpisa, kung March ba yan or April. So yung tansya na 136 is kung mag-umpisa ng Mayo ang excise tax na tatanggalin. Now ngayon po, meron pong pinaplano ang ating gobyerno na subsidiya na lamang po. Kaya bang matapalan po nitong subsidiya yung epekto talaga, unlike doon sa pagbawas mismo ng excise tax, Doc? Alam mo kasi, ganito yan. Sa ngayon kasi, Admar, we don't know how long this crisis will last. May mga nagsasabi na, sabi ni Donald Trump, malapit na raw matapos. Kaya nga itong Brent crude, from 120 kahapon, naging mga 109 na lang ngayon. No? Tumaas talaga kahapon, talagang bumulusok po yan. Kasi nga hindi natin alam kung hanggang kailan. In terms of itong mga suite of policies na gagawin ng ating gobyerno, nakadepende ito how long they expect the crisis to last. Kasi itong sa kaso ng pag-suspend ng excise tax, the more na tumatagal ito, malaki nang mawawala sa gobyerno, malaki mawawala sa mananakaw nila, ika nga. No? So kumbaga, ang mangyayari niyan is the more it lasts, malaki mawawala. Ngayon, yun naman sa subsidiya, kasi ang tinatarget naman ng subsidiya, yung mga vulnerable sectors. Kasi ang excise tax kasi, Admar, ano yan blanket yan That's para bang shotgun method yan, na lahat na bumibili ng gasolina, makakaranas kagad ng relief. Mapamayaman ka man, o mapamahirap. Ibig sabihin, lahat po tayo, lahat kayo, makakaranas ng same relief. Pero dun sa kaso ng subsidiya, mas efficient siya in a way kasi tinatarget niya yung mga vulnerable. So kagaya halimbawa, yung mga nagko-commute, o kaya yung mga mahihirap, o kaya tinatarget niya itong mga nagpapasada, no? Yung mga nasa PUVs natin, Public Utility Vehicle Transportation. Yan tinatarget niya. So kung ako pong tatanungin, mas maigi yung targeted, but at the same time, meron ding suspension ng excise tax. Kasi mga kababayan, kapag sinuspend ninyo yung excise tax, merong kagad indirect effect din yan, hindi lang sa pamasahe kagad Merong indirect effect yan sa cost ng pagta-transport mo ng pagkain, pagta-transport mo ng mga serbisyo. Magkakaroon yan ng downstream effects. Hindi lang kaagad-agad yung epekto niyan dun sa pagbili mo ng gasolina. Mararamdaman din po ninyo yan sa pagbaba ng presyo ng mga iba't iba pang mga bilihin na dumadaan sa supply chain, no, na tinatransport. So, kumbaga, depende sa gustong mangyari ng gobyerno. Pero actually ako, I would recommend the suspension of the excise tax kasi kailangan din naman nating matulungan yung ating mga middle class, mga kababayan. Hindi lang naman kasi ang naghihirap dito yung mga kababayan nating mahihirap, pati yung middle class nararamdaman din nila yan So kaya I think from a fairness perspective, I think mas maigi itong pag-suspend ng excise tax kesa dun sa subsidiya. Bagamat kung kakayanin naman po ng gobyerno, why not if they can do both at the same time? Dito naman po sa pagbabudget natin sa repatriation, kasi naririnig natin, lalo na sa side din ng Senado, na aabot ng bilyong-bilyong piso ang halaga para po sa pagpapalikas. Nakikita nyo po ba na ganyan kahirap, ganyan kalaki ng pera ang kakailanganin po para mailikas yung ating mga kababayan? Or nakikita nyo po nakukulangan lang tayo sa sistema sa pagkalap agad ng mga information? Kasi sa mga nakakapanayam namin ng mga OFW, talagang ayaw nilang mga lumikas, no? So possible ang magiging kandidato sa repatriation, yun lang pong talagang pipiliin nila na umuwi dito. Yung sistema na mapatawag agad sila, makakalap agad ng impormasyon, baka doon tayo nagkulang. Kaya hindi ganun ka-fix yung ating stand kung madali ba, magaan ba ang pag-repatriate or hindi. At nagiging sentro ngayon ng debate kasi yung ibang mga bansa na mayroon din mga citizen doon sa gitnang silangan, abay, kaliwat kanan na po yung mga chartered flights po nila, Doc. Oo, so ano kasi yan and again, babalik tayo sa how things are being managed, no? In terms of sa pagme-maintain ng mga listahan, no, ng mga kababayan na natin nasa mga iba't ibang bansa. Updated po ba yung mga listahan ninyo?
Monitor niyo po ba kung nasaan sila? Oh, na-contact na ba sila? Nabigyan na po ba sila ng impormasyon? Yun yung mga importante dyan eh. Kasi kagaya dito sa Canada, Admar, last week pa meron na kaming mga repatriation flights dito at nag-charter ang gobyerno ng Canada para yung mga Canadian na mga nasa Middle East ay may mapabalik dito sa Canada. Ganon din ang South Korea, ang Japan, nagawa na nila yan. And yet sa Pilipinas, may mga issue pa rin. Babalik tayo sa pamamahala. Kasi kung maayos ang pagpapatakbo, hindi tayo nagkakaganito. Yeah? So, in terms of pera, may pera naman ng gobyerno, Admar. The government can charter flights. Nakwento nga ito ni Vice President Sara Duterte. No, naalala nyo nung COVID, nakwento niya ito, na nung nagkaroon ng pandemic, ay yung mga taga Davao na mga na-stuck sa Manila, ay naidala nila, naibalik nila sa Davao through chartered flights. So, kung gusto, may paraan mga kababayan. And yet, our president is busy doing things somewhere else. No, our president is in New York right now. Nasa Amerika ang ating Pangulo. Dapat ang ating president at this time, he is on top of things. No? Kasi itong nangyayaring crisis na ito, hindi lang naman ito nakakaapekto sa mga kababayan natin sa Pilipinas, pati mga kababayan nating OFWs are affected kasi nga ang dami po nating kababayan na nandun mismo sa area na kung saan nagkakaroon ng gulo. So instead of our president saying things about, about women, which by the way, nothing is wrong about, women's rights. There's nothing wrong about that. Pero the timing is just not right. I mean, the timing is that the president should be in the Philippines monitoring, making decisions about what to do with the situation. And yet, hindi natin ito nakikita. No? May pera po ang gobyerno. The government can charter flights to bring our kababayans back. The issue becomes identifying who wants to come back, sending people there, no? And by the way, to be fair din naman, Admar, may mga area na hindi safe puntahan. Halimbawa kung meron tayong mga kababayan sa Iran mismo na gustong bumalik, mukhang mahirap talaga ngayon doon. So, to be fair, merong mga lugar na talagang mahirapan. Pero dun sa mga areas na safe naman, na pwede nilang puntahan at kung sino may gustong bumalik, kumbaga, may paraan eh. Pero nakikita natin sa ngayon na dahil nga mahina yung ating namumuno, ay hindi ito na-address kaagad-agad, kaya napupuna. Opo. And dito naman po sa kanyang pag-iikot, no, ngayon, parang hindi tumutugma po ang naging priority ng Pangulo. Mas lalo pa nga na pinutakte ng mga komento, lalo na after nung sinabi niya na magtipid ang ating gobyerno, 4 days work week, epektibo na since kahapon, as much as possible, yung mga study tour, educational tour, bawasan na lang, kung magkaroon ng meeting, hanggang Zoom na lang. Pero nabunyag yung sinasabing parte-parte na naman po sa Malacanang. Heto, pumunta po sa Estados Unidos ang Pangulo. Itong mga ganitong optics po, nakakasama din po ba ito sa atin pong ekonomiya? Nagkakagulo na rin doon sa Bahrain. In fact, na-recall yung isang tauhan ng embahada doon dahil nga nakipagtalo doon sa mga apektadong mga OFW. Kumbaga, ito yung sitwasyon pero parang iba yung nagiging priority ata, Doc. Alam mo, Admar, this is one of the many examples kung bakit si Marcos Jr. ay mayroong napakababang approval rating sa ating mga kababayan. No, this is one of many examples. No? Pero ito isa sa mga pinaka-glaring actually, Admar. No? We are in the midst of the worst oil price shock, no, in recent memory. This is one of the worst, if not possibly worse. No? May mga nakita nga akong ulat na talagang matindi itong oil price shock na nararamdaman natin sa kasalukuyan. And yet we have a president that prior to living on a jet plane, ika nga, no, and consuming a lot of aviation fuel, and yet nag-party-party pa muna. Parang ito, Admar, yung alam mo yung eksena dun sa Titanic, na lumulubog na yung barko, and yet nagtumutugtog pa rin yung orchestra as if parang walang nangyayari sa paligid nila. I mean, I don't want to accuse the president of being unhinged. However,
it seems to me that he is. Because sa ganitong sitwasyon, dapat you need to show leadership. Ang nangyayari sa president natin, Admar, is that instead of being a leader and making decisions, nakikita natin ang ating presidente nag-uulat. So our president has been reduced from a decision maker to a reporter. No, unfortunately, nakikita natin si President Marcos nagba-vlog siya, sasabihin niya, magtataas po ng presyo ng gasolina next week. Ito po ang nangyayari ngayon. Makikita natin that the president has become a reporter na dapat ito ginagawa nung kanyang spokesperson o yung palace press officer. That should have been done by the palace press officer. Hindi sila nag-uulat ng Pangulo. Ang Pangulo po ay gumagawa ng desisyon. Kumbaga, nagpapakita ng pamumuno, ng leadership. Sa nakikita natin sa ngayon, it seems to me the president cares more about partying and saying or giving platitudes sa UN. And by the way, nakikita nyo sa screen na yan sa UN. How I wish maipakita natin yung audience. Kasi usually dyan sa UN, dyan sa hall na yan, kung saan nagsasalita yung mga world leader, usually walang tao dyan eh. Sana may magpakita na kung may mga nanonood kay Marcos Jr. dyan sa hall na yan. Kasi makikita nyo mga kababayan, if he's speaking to nobody in the audience, then it's a complete waste of time and government resources going there. Na kung pwede sana yung speech na yan, gawin na lang sa Zoom. Diba? Sana kung walang crisis we are in the middle of the worst crisis. So in terms of optics, I think it casts a really, really bad image of the president as being unhinged and not being on top of things and lacks decision making. Kumbaga, yung leadership na kinakailangan na meron sa atin ngayon, hindi natin nakikita. Doc, yung investment po ba ng mga banyaga, halimbawa sa ating bansa or kahit siguro sa buong mundo, apektado rin po ba yan? Mas ba sila? Mas nahihimo sila mag-invest sa panahon ngayon or wala talaga? Well, sa ngayon kasi globally nakikita natin na because of the crisis, itong nangyayaring gulo sa Middle East, sa ngayon nagiging parang medyo uncertain ang investments. So, as a result, makikita natin dito, Admar, na magkakaroon ng pagtumal sa global investment appetite. So, hindi lang ito sa Pilipinas, this is across the globe, na kung saan kapag kami mga ganitong crisis, medyo nagiging matumal ang pag-i-invest. Which brings us to the issue na dapat yung gobyerno mag-step in to fill in kung ano man yung pangangailangan na meron ng ekonomiya sa ngayon. Pero sa nakikita natin sa kaso ng gobyerno sa Pilipinas, hindi ganon. So, in terms of investment, I would expect that in the next quarters, magiging matumal ito because of the current climate. Bahagi yan, Adman, yung tinatawag nating headwinds. Kasama ito, itong nangyayari ngayon na crisis, that's part of the headwinds that we're experiencing right now. Opo, doon po sa mga, kasi mabubuksan na naman yung issue, kasi hindi lang ito langis, yung pinag-usapan na direktang ginagamit po ng ating mga kababayan, yung tataas, pati rin po ang kuryente, maaari din tumas kasi inaangkat din natin yung mga panggatong natin para po dyan, tama po ba? At meron din po bang langis na ginagamit natin? Tapos mabubuksan na naman yung issue kasi yung sa nuclear power plant, kailan ito masisimulan, yung mga renewable energy natin. Kasi advantage na yung mga bansang ganun sa kuryente natin. Akala natin na magsishift lang tayo, mataas na yung presyo ng langis, shift na lang tayo sa mga e-vehicles na gamitin natin. Ang problema pa ngayon, gagamit ka rin ng kuryente, which is ang panggatong din natin ay galing din po sa langis, Doc. Tama po ba? Alam mo, marami kasi binanggit at sa isahin natin. Yung nuclear, noong 2022, panood ko yan si Marcos Jr. sa isa sa mga vlogs niya. Sabi niya na kinakailangan natin ng mga small modular reactors. Napakagaling, Talaga, I was watching him and at the time, I think he knew what he was saying. Kasi syempre, baka nagbabasa din naman si President. Pero ngayon, wala naman mga modular reactor. Where are these small modular reactors? Budol yan, Yung kaso ng nuclear power sa ating bansa, pati yung mga usap-usapan na mag-reopen yung Bataan Nuclear Power Plant o magpapatayo ng mga small modular reactors, budol yan mga kababayan. Kasi hanggang ngayon,
tapos na yung kalagitnaan ng termino ni Marcos Jr., papunta na tayo sa 2028, mag-eleksyon na, ni anino, no, ni hukay, no, na paglalagyan ng mga small modular reactors, wala tayong nakita. So yun yung nakikita ko diyan, no. So yung sa kaso na yan, malinaw po yan na nabudol, no. At ano pa yung nabanggit mo? Meron ka pang nabanggit na iba eh. Yung sa mga panggatong na ginagamit po natin na ngayon. Oo. So dyan naman sa kaso ng panggatong, in terms of fuel, kumbaga in terms of energy mix sa kuryente, no, yung mga pinanggagalingan yan, maliit na porsyento lang yung diesel-powered na mga planta ng kuryente. Mga about 3% lang yan. Yung coal, malaki-laki porsyento ng ating kuryente galing sa coal. Ang issues kay coal, mga kababayan, is kinakarga yan sa mga barge. Dinadala yan dun sa mga power plant. Yung mga barge na yan, gumagamit yan ng crudo. At yung crudo nagmahal na. So ibig sabihin, maipapasa rin yung cost of transportation ng coal papunta sa mga consumer ng kuryente. So may indirect effect yan. Bagamat about 3% lang ng ating power generation comes from crude, rather diesel, pero yun nga, may logistical implications yan. So maipapasa rin yan sa consumers. Kakaroon din ng paggalaw. Kaya nga itong ang crisis na ito, mga kababayan, it's the worst, we've seen. Kasi makikita mo, no, hindi lang ang epekto to hindi lang direkta sa pump eh. Pag nagpakarga ka ng gasolina o kaya nagbayad ka ng pamasahe, ang lawak, mga kababayan, ng downstream effects nito. Opo, may mga bansa ba na kayang ma-absorb itong epekto po dyan sa gitnang silangan, issue po ng gitnang silangan po, Doc? Titingnan mo well, nakadepende yan if the country is a producer of energy. So ang gaya halimbawa ng Russia, no, that they are producing oil, maganda yan para sa kanila. Dito sa Canada, ganun din, kasi nga nagpo-produce kami ng langis. Pero sa mga bansang nag-aangkat ng langis, they are very exposed. Kaso halimbawa ng Japan, tingnan mo, Admara, ang Japan, nag-i-import sila ng langis about 90% of their 90 to 95% of their fuel, ini-import nila yan. And yet, meron silang strategic reserves na hanggang mga around 290 days. So 290 days, mga ilang buwan yan, siguro mga 8 to 9 months. So they can survive, no, kahit magtaas yung presyo sa pandaigdigang pamilihan, meron silang nakareserba na tatagal hanggang 8 hanggang 9 na buwan. South Korea, meron din sila. Halos comparable din yung kanilang reserve. So, kumbaga, makaubusan man ng langis, meron silang nakatago. Anong sabi ni Pangulong Marcos Jr. natin na nasa New York ngayon? Anong sabi niya? Meron po tayo mula 50 hanggang 60 araw. 50 to 60 days yung ating reserve. Pag 2 buwan lang. So, pag 2 buwan, ubus na. Tingnan nyo yung kapitbahay nating Thailand. Ang Thailand, meron sila hanggang 95 days. So, ang kinakailangan dito, Admar, is over the medium term, is mag-invest ang ating gobyerno or baka pwede silang mag-attract ng foreign investment. Pwede rin gamitin yung Maharlika Fund, no? Na kung saan, pwede nilang gawin is magdagdag po sila ng mga reserves, no? Yung mga depo. Kung kayo po'y nagagawi dyan sa Pandakan, nung araw, pag ako'y nagdadrive papunta sa eskwelahan, nadadaanan ko po yan sa may Santa Mesa, nandyan yung mga reserba, no? Pwede tayo magdagdag ng mga marami pang fuel depot, mga reserba natin sa iba't ibang panig ng bansa. Meron halimbawa sa Cagayan, meron sa Mindoro, magdagdag ka sa Panay Island, magdagdag ka sa Cebu, maglagay ka sa Zamboanga del Norte, sa mga iba't ibang mga lugar sa Eastern Visayas, maglagay. Kumbaga, pwede mo itong dagdagan, no, yung reserves na yan kasi we are very, very vulnerable sa lagay na ito. No? So, at makakatulong din, Admar, para ma-cushion yung epekto na yan, ng crisis na yan sa atin, is yung eventually, over the long term, yung pag-transition na natin in terms of alternative sources, no? Yung kagaya halimbawa, mga electric vehicles, no? O kaya yung kuryente natin ay nanggagaling na sa wind at solar, papunta na tayo dun, pero matagal pa yun. Pero sa ngayon, ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno, tutukan tong issue na ito, magpakita ng pamumuno at masolusyonan, mabibigyan ng relief yung ating mga kababayan na naghihirap sa kasalukuyan. Opo. Huli na lang, Doc, nabanggit po niyo yung mga long-term solution. May isang geopolitical analyst sinasabi po na ang China
ay isa po ang mga barko po nila ay dumadaan po dyan sa tinatawag na Strait of Hormuz, di ba? Lahat po ng mga nagdadala ng mga produktong petrolyo na inaalaw, ha? Isa po sa mga bansang nakakadaan pala. Kasi, di ba nakasara itong Strait of Hormuz dahil nga sa tensyon dyan sa Middle East. Pero yung China lamang daw yung nakakadaan. So kung ganoon, Doc, posible tayo makipag-partner pala sa China para at least may short-term o baga immediate tayong solusyon pagdating po dito sa supply ng ating langis. Well, alam mo, ang short, well, the short, medium, and long term overall solution dito is kumalas tayo sa ating masyadong pakikipagkaibigan, with the United States. Kasi pag nakita ng mga ibang bansa na tayo yung neutral, hindi tayo gagalawin. Di ba? So, halimbawa, makita nila hindi natin kailangan ng China in that case, Jade, kasi kung tayo yung talagang neutral, sasabihin ng Iran, oh, you know what, dahil hindi naman kayo kasali dyan, wala kayong kinakampihan, padaanin namin yung mga tanker papuntang Maynila. Walang problema. Hindi ba? So, kumbaga, there is a price to be paid. Sa pagka ikaw ay kumalas sa US. Pero meron ding mga benefits kang makukuha kagaya nito. So ibig sabihin pag kumalas ka sa US, hindi mo ibig sabihin awayin mo ng US eh. Ibig sabihin lang noon that you care more about the Philippines rather than the Americans or the Chinese or whoever, Filipino first policy tayo. And I hope, Jade, na yung susunod nating maging presidente ay bumalik tayo dun sa yung sinasabing foreign policy ni FPRRD na enemies to all, friends to none, pero parang bumabalik tayo dyan sa tinatawag nating Filipino first. Kumbaga, pro-Philippines ang ating policy. Hindi dapat yung ating foreign policy para makinabang ang ibang bansa. Dapat Pilipino po ang makinabang. Sa nakikita natin sa ngayon is that yung ating foreign policy hindi tayong nakikinabang. Kasi kung tayo nakinabang, hindi tayo dapat naapektuhan masyado nitong krisis na to. Bagamat nakikita natin ngayon, we are very vulnerable. Hindi lang yun, Jay. Russia, they produce oil. Why not we can talk to the Russians to buy discounted oil? India is doing the same. India is buying oil from the Russians. Bakit hindi natin pwedeng ayusin yung ating mga refineries na para tayo makapag-process na rin ng mga heavier na crudo na galing Russia. So kung babalik tayo sa political will at yung ating foreign policy, kasi sa kasalukuyan, Jane, at ito, palagi ko itong sinasabi sa mga interview, ang ating foreign policy sa kasalukuyan ay hindi akma sa ating economic development. Sa madalit sabi, yung foreign policy natin, hindi siya nagbubunga ng economic development outcomes para sa atin. So nangyayari is yung ating foreign policy sa ngayon ay dictated ng ibang bansa. We are not our own masters, ika nga. So I think malapit ng 2028, I just can't wait for 2028 to arrive, mga kababayan, na kung saan by that time, we'll have a new perspective, we have a new government, we'll have a new foreign policy, and hopefully, ay umayos na po ang ating bansa. Opo. Doc, correct lang kita, baka ma-quote ka kasi ng mga nanonood, friends to all, enemies to none. Ayan po yung ibig mo sabihin. Ano ba nabanggit ko? Enemies to all. Enemies to all kasi. Baka friends to all, enemies to none. Yan, Opo. tama. Baka ma-misquote tayo dyan. Opo. Correct. Doc, Salamat, Jay. yeah. Salamat. Doc, siguro huling mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na ngayon sa gitna nga ng krisis dyan sa Middle East at ang epekto po nito dito sa ating bansa. Oo. Sa ngayon po, mga kababayan, ang dapat natin ngayon gawin is, aside from coping, kasi nga, that's the least, that's the least we can do is to cope. Kumbaga, mag-adjust tayo, But the thing is, we also need to be cognizant na yung ating gobyerno, dapat may ginagawa yan. Kumbaga, hindi lang sila dapat na sasabihin sa inyo na, magbabawas tayo ng benta ng gasolina o kaya bantayan yung presyo. Hindi yun eh. Dapat we need to ask our government for something better, in terms of sa pamumuno. Kasi ito nangyayari ngayon na krisis, mga kababayan, ini-expose nito kung gaano kahina yung fundamentals ng ating ekonomiya, which by extension is a function ng pamumuno. So, kumbaga, itong nangyayari sa ngayon, sa palagay ko, bagamat hindi maganda ito,
Pero nakikita ko na baka magbunga ito in terms of awareness sa ating mga kababayan na dapat tingnan din nila yung ating gobyerno in terms of ano yung kayang gawin ng gobyerno para sa kanila. Hindi lang yung gobyerno para doon sa mga namumuno at sa mga politiko. Kumbaga, the people should ask the government what the government can do for them. No? Kumbaga, kasi itong mga panahon ngayon, lalong-lalo na sa mga vulnerable, no? Kailangan talaga na magkaroon tayo ng maayos na gobyerno para matulungan po yung ating mga kababayan na naghihirap. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pong oras.